Okay, so hello everyone and welcome to another episode of Chill Talks podcast where we discuss anything and everything over a cup of coffee and where conversations happen. So I am your host, PJ, and for the first time in a long time, ay kasama ko ngayon ang mga original co-host ng Chill Talks before. So we have Steven the Student. Yay! Steven the Student. Steven the Student, Linon the Psycho. What? Linon Ngayon hindi pa nakalis yung label. Linon the Psycho and 1 year na. And for the curiosity of everyone, ang boy best friend ng Pilipinas. Tito Kai. So, before anything else, so how was your week? How was hindi na, kasi usually, how was your week yung pinagtatanungan natin. So, how was your year? How was your 2022? Steven? Ako? Busy na ulit sa school. Wala eh. Back to face na lahat. And like dati na weekly tayo nagre-record, diba? Lahat tayo nagtiwalag na rin kahit pa paano. So, yeah, back to school. Ikaw, Linon. Go same din sa ni Steven. Basically since face to face na kahiwalay ng landas. PJ somewhere down the road. Ako somewhere farther down the road. Tapos sila siyempre nandito. And siyempre kailangan mag-focus sa trabaho na. Hindi na yung dating oh my God, naka-work from home. Pwede pa rin tayo maglaro. Mag-record. True. Ganun. Just, yan yung isa parang big change this year compared yung Previous last year. years. Mas hindi free. Mas naging limited ulit tayo. No? Okay. So, let's proceed with the next one. Hi. Nalimutan ka. Hi, Tito Kai. Sabi mo yung isa, Hi. nakalimutan yung How was... I know, pwede naman ako umalis na dito. How was... Diba? Ikaw, how was your year? Okay naman, so lot of things has happened. Pero nga pala, first thing first, I would like to thank PJ para dito sa Grande na mo ka, diba? Okay, Salamat naman kay PJ. Pero before ka magkwento pala, we forgot to mention, ay nandito kami sa Redbox Legazpi. So, please do visit them at Albay Street. Hindi ko alam kung si Katuna Street. I don't know the exact address, pero Redbox in Legazpi, tapat lang ng... The description. Oo. yung Facebook nila nasa link. Iba rin. Nakikringe talaga. Nakikringe ako. Sige na. Tito Kai, So, how was your year? The year is been shit. Not gonna lie. So, first job and it is very stressful naman. Sana all may trabaho. Wala na akong time freedom, Pag day off, tinutulog ko na lang. Holidays, I still need to work. But, money. Alipin tayo ng salapi. And, hindi na ako ngayon boy best friend, I'm now valuing myself, my efforts. And hindi na ako magbibigay ng, I won't let a female live in my mind rent-free 24/7. Sigma mail. Right. And then 23 giga-chat. what the fuck? What else? So yeah, that's it. Probably, Yeah. thinking Let's of go. resigning. Designing? Ba't gano'n ka na? Ayun, nabalitaan ko. Balak ito mag-resign sana. Kaya nga, bakit daw? Stressful nga daw. Bakit nga Well, one, I don't get to play Vanguard, Okay. and two, you don't really meet a lot of, let's say, good prospects, wifey material at that environment, all them hoes. Joke. No, it's a joke. It's a joke. This is a child-friendly podcast po pala ha. By the way. Disclaimer, this is a child-friendly. just mute it. Okay. Bleep that shit. No, hirap mag-edit nito. Now, before we proceed, I wouldn't want to take up all this time, so let's go one by one. So yeah, let's get started. PJ, come on, move your sorry ass. Pinagsasabi nito. Siya yung host? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Isa-isa. Hindi ko alam kasi. Hindi ko alam pinagsasabi nito. Hindi ko nga alam Wait lang. Every time na, very chaotic talaga. Pero, after natin separate ways last year. Sure. So, magkanya-kanya buhay na tayo. Back to student na siya, back to psychometrician na siya, nagkaroon na siya ng first job, and lumipat na rin ako ng diet. So, lahat tayo nagkakalayo-layo, pero yung puso natin nagkakalapit-lapit.
Rich, dude. Joke lang. Hindi, So, pero sasakin para di ka awkward. kaya nga kahit ako buti na lang sinakyan mo. Actually, hindi, masaya lang kasi nung naglipat ako ng dahil, parang it's a new environment. At the same time, mas madami ako nakilalang influencers. Influencers. As sinasabi nyo, influencers. And So, influencer ka na rin. Many good people and many, I'll get back to that. Many good people and at the same time, new work experience then. That was a huge change this year. Ganun ba? Yeah. So let's proceed with the next topic. Topic, okay. What's the next topic? I am not an influencer. Nah, joke lang naman. Let's just keep this flowing na lang. So what was the biggest lesson nyo this 2022? Gabi agad. Di ba na pang last yan? Oh, bakit? May mga challenges pa, may mga most memorable moments pa naman. So, learnings muna. Steven. Ako, siguro, pinaka gusto kong lesson na nakuha ko this year, it may sound cringe, pero, tagto? Yung learn to swallow your pride whenever you can. Or parang kung nasa tamang panahon na para lunukin mo na yung pride mo at magpakumbaba, gagawin mo para sa ikabubuti ng lahat. Hindi siya siguro. Bakit? Ano yung moment? Okay lang ba? Okay, ano yung moment na nilunok mo yung pride mo? Is it for someone else? Classmates? Love life? Parents? For someone else, syempre. Kasi kinailangan kasi para malaman natin kung saan tayo nagkakamali o saan tayo nagkulang, para malaman mo kung bakit saan siya nanggagaling, ganon. So, kung nag-self-reflect ka ng mga bagay-bagay na nangyari nung nakaraan, kung bakit nagkaganto man yung bagay, hindi lang sa side niya, pero mostly sa side mo rin, parang may tendency ka na lunukin mo na rin yung pride mo at sabihin mo na lang na may mali ka rin talaga para mausad yung relationship niyo. What's the exact parameters of that shit? Anong parameters of that shit? Ano yun? 100%. Sa context. ano yung statistical context mo? Yeah. Oh, wala naman. No, Diba? come on, like, what happened that made you, Ayoko. swallow your pride? Nagsorry ka ba? What kind of swallowing of kahit pride? kumbaga, siguro, di ko na yata i-explain ng by detail, pero yung basically, medyo malaki-laki yung problema, pero kinailangan na lang na parang... This is with who? Basta with someone else. Basta with someone. Na kailangan... Your side bitch? Na kailangan na... Ina nito ngayon. Tawag ito? Wait lang, isipin ko ulit. Bale, yung malaking problema nung time na yun, at parang mostly ng kasalanan is sa side niya. Pero dahil bugso ng damdamin, syempre magagalit ka. True. Pero after nung nailabas mo na yung galit mo, kinailangan parang pinili ko na lang ulit na tingnan kung saan nang galing yun. Tapos nung nakita ko yun na parang mostly is pinanghugutan niya is dahil lang naman sa akin, kinailangan ko na rin mag-adjust. Tapos magsabi kung ano yung side ko na, transya ka na sa nagawa ko dati, ganon-ganon. Tapos, kumbaga, sana maayos pa rin naman to kahit paano. So, nag-compromise ka lang. Oo, parang ako yung medyo weird nga kasi baga dapat kapag malaki kasalanan ng isa, siya yung nag-sorry. Pero parang dahil parang gusto ko rin naman malaman kung ano yung kasalanan ko doon, nag-sorry pa rin ako. Tapos in the end, nagkaayos kami kasi kailangan in the end, sa dalawang side na nag-aaway, kailangan diba may isang magpakumbaba. True. Para mapag-usap yan. So parang mas in-insist mo yung in-insist mo na magkaayos kayo kaysa sa pagmukha mong tama ka. Kaysa magmukha kong prideful, parang mag-sorry ka sa akin, mag-sorry sa akin. True. I think that's a good lesson to learn. Ikaw, Linon. May natutunan ba ako? Malay ko sa'yo, kaya nga nagtatanong eh. Ano yung tanong? Hindi, Biggest lesson, man. natawag nito, biggest lessons mo this year? Siguro more on sa money kasi ito. Sige. Gusto ko rin malaman. Hindi, na-realize ko lang kasi ngayon na siyempre I'm living alone na, 'di ba? Separated from my family. No, not my fucking wife. Dude. Separated Fucking from family. wife. my fucking family. Yung 'di ba ng pandemic, tamaan tayo though sumasahod pa naman, pero hindi ako hindi ako nagbabayad ng renta. Wala akong pinagkagastos na pamasahe kasi nga naka-work from home. Wala ding
other extra expenses na halimbawa may contribution sa ganito sa school or whatever dahil may namatay, kailangan mag-donate. Walang mga ganun. Yeah, I think I learned to value, to spend my money wiser. Lalo nang meron tayong mga luho. Luho na. Ganyan, luho na. Tingin ko naman, it's good naman sa akin kasi alangan wala kang stress reliever or whatever na pagkakaabalhan. Parang ganun. Kasi nung kailan ba yun? Previous year, sunod-sunod yung case break natin. Grabe ang gastos ko sa pera nung 2021. Yun, dalawang pandemic na yun. And ngayon, parang I can buy other things pala for myself naman. Bila ko ng Switch. Nice. Thank you po. Tapos. Bagong phone. Ganun. Pinag shoutout nga Kasi iniisip ko naman mag-ipon nga para syempre sa future ko knowing na ilan ba tayo? 25 na ako. 25. Almost nearing the 30 Yung parang... Yung 30 years old, hindi na 20. Wala pa namang midlife? Di pa naman Hindi pa na midlife. Di pa naman Pero midlife. technically, lahat tayo sa buhay natin may mga crisis it's like time. the age na you're thinking No, maybe settling I shouldn't down, live alone oo. anymore, maybe I Yeah. should bring someone into my life. Yeah. And I have to parang kailangan ko ng pera para maging stable nila sa sarili ko pero sa pamilya or whatever. I need to value money and work. Slaves, alipin tayo ng alipin tayo ng salapi. So, adulting life talaga. O, ikaw. Dito kay. Ano sa'yo? Ewan ko, biggest lesson ba? So, parang gano'n na nga. So, sa mga tao dyan, wag magmamahal ng libre. Kaya nga mahal kasi hindi dapat libre. Okay? Highlight na yun. Reels na yun. Only provide affection and love and attention to someone who's willing to do the same for you. Hindi ka lang yung afterthought or someone that she, let's say, approaches when she's bored. Side hoe nga pala. Side hoe. Ikaw yung side hoe. Kung yung pinaisip mo yung ako maging kabit. Oo, yun yung nag-experience mo eh. Okay ako maging kabit eh. No, do not depreciate your value for all you young men out there. Okay? Yeah, a high value man will get bitches. If you lower yourself to these females, then you're barely giving the impression that you are you're wearing the pants in the relationship. Just like Steven. Di ko kandiyan sinabi mo. Pero hindi man. Sinabi mo, di ko natindihan. Again, this is a child-friendly podcast and So, none of the family-friendly and in that kung ano man sinasabi niya does not reflect Does not reflect their opinion. the principle Pero, of this podcast. Management and the network. Mga pawang professional lang So- po ang gumagawa. Ay. So, pero, di man, pero seryoso. So, yun, pagtuunan nyo na lang ng pansin siguro yung mga halagang bagay talaga. Like, sabi nga nila nun, pera. Yan, money. Diba? Kasi pag inatupag mo yung pera, ano naman kung matanda ka, wala kang mahanap na para sa'yo, diba? Si Vic Soto nga. Diba? Anong Hindi ko kayo natindihan. Ako rin, hindi talaga Ako yung siya kanisata. Ako rin, hindi ko maintindihan ang level of humor na meron ka. Hindi ko maintindihan. Yeah. Pero okay na yun. Never give love for free. Don't let someone live in your mind 24/7 rent free. It's not worth it. It's not worth the heartbreak. Yeah, that's it. Okay, so I guess that was a good lesson. Actually, that was a very good lesson na you have to save room for yourself talaga. And to add doon ang learnings ko din this year, check out that episode down the link below. Nandun na yung what did we learn this 2022, yung nandoon na episode. That was that was the learnings I have for 2022. Pero just to add kay Linon, actually ang biggest lesson ko rin this year is mas naging komportable ako sa sarili ko na yun nga, mag-isa ka sa bahay, uwi kang mag-isa, yung may dami mong pwedeng kwentuhan, pag uwi mo, solo ka lang talaga, tahimik lang talaga, matutulog ka na lang, ML, kung ano man, nagtatrabaho, school, masters. What the fuck? No!
No, that's not... Alone, That's... staring at the ceiling. Oo. Tapos gumagalaw yung bedsheets, no? What am I doing with my life? Yung parang ganun. Yung post-nut clarity ba? Yung post ng clarity ka, no? During that time, na-realize ni PJ. Oo, nagkaroon ako Pakatapos, Oo. pakatapos niya mag-ano kay Maria. Hindi ko, Ano ginagawa ko what sa is buhay? life? kaya pala ako nagkaroon ng interest sa philosophy, ah. Punta ka sa Nirvana. Nagkaroon ng enlightenment. Pero, yeah. Higher level of... I think at some point in our lives, kailangan we have to be comfortable being alone talaga. Some people can't handle being alone na kailangan may kausap, nadidepress pag walang kausap, kailangan may compassion. Oh, yung gusto gala ng gala. Kaya maraming na-depress nung pandemic, especially yung mga taong sanay sa gimmick. Pero at the end of the day, nung pag solo life ko dun sa diet, it's good to be alone with your thoughts. Dapat mas maging komportable ka. You think negative things, you have to call yourself, bakit negative ang iniisip mo? Ano yung cause nito? So parang nagtitake ka ng critical assessment ng sarili mo. So in philosophy, I think therefore I am, and therefore it's a post-nut clarity. And True. hindi ako nagsisisi na na-realize ko yung ganun this year. So parang ganun. So that's it for the lesson. So parang masyado ng seryoso. Let's move on to the funnier side of 2022. Ano naman ang nagpasaya sa inyo this year? May nakakatuwa ba? Oh, meron naman actually. Oo. Anong mga nagpasaya sa inyo this year? It's been a shit year. No, it's how you see it. Yeah, it's how you see it. It's how you see it. Okay. Depends on how you see If you see it as shit, then you're shit. No, I mean, if you see it as shit, then it's you shit. Grabe na. Ay, hindi ko na sugarcoat, no? Ano tayo magagawa? No, if you see it as shit, parang you have to look back na parang lagi bang negative na lang nakikita mo? Pero parang there's always a brighter side to shit. Pwede siya maging Pero siyang good shit. fertilizer. Fertilizer. Diba? It may Is your shit good or bad? Oo, it may be Dire-diretso ba? Walang sabit? It's diarrhea. Oh my It's diarrhea. What? diarrhea naman. Ba't ganun? Ikaw ba naman yung ano mo? Ay, hindi ko nakikwento. Ano sa akin? Yung personal na lang natin yun sa kanya. Bakit kaya naging diarrhea? Okay. What? Wala, never mind. Sasabihin ko talaga recording. I-on air talaga natin. Ayoko. Ikaw, Steven. Ano ba sa akin? Something na nagpasaya sa akin this Yes, year. something na nagpasaya sa'yo this year. Thinking phase. Thinking phase. Main phase 1. Main phase 1. Wait lang, kayo muna. Sige, o ikaw, Linon. Anong nagpasaya? Iniisip nga ako kung ano eh. O ikaw. Okay, so probably the only good thing that happened to me this year is so at work naman, stressful as always, but there's this little ray of sunshine naman. I don't know. Gets. Sige. You know, just someone that you look forward to seeing every day. Not even every day, you know, just get a chance to see her and it's all good. You know, talk to her is even better. And I really never thought of it like I'd ever move on from the shit that I felt for that one girl, you know. Kung nakinig kayo ng yung lumang ancient episode na yun, basically Link down below. Life of a boy best friend. Link down below. Yun, may shit na nangyari sa isang babae na parang sinagad mo naman yung pagmamahal. Wala ka namang ano dun. Nagtaya ka sa alam mong talo. Kala ko din makakamove on nun. Like, di na magkakagusto sa ibang babae kasi everything shit. But you know, love not love, right? Your heart has a way to restart itself. Kahit sabihin natin crush lang yan, diba? Kung nagkagusto ka sa isa, magkakagusto ka pa rin sa iba. And somewhere down the road, sana, maano yun, the one. Well, then hopefully it will happen. Na-amaze talaga ako, nagkakaroon ka ng accent during this recording. Tina-adapt niya kasi yung Yung sa pinapanood siya yung mga It's Andrew Tate. Again, this I know the person. No, the do not condone this. I do not. No. It's the correct mentality. No. Sige na, Linon, ikaw, let's change topic, Linon. Anong nagpasaya sa'yo this 2022?
siguro being able to interact with other people. Siyempre, nakakulong tayo, di ba? Tapos finally, wala na yung technical na nandiyan pa yung pandemic, but nasa tayo, tawag dyan? New normal, as what they say, di ba? Being finally able to parang see other people, interact with other people sa labas. It's kinda makes me feel happy. Though introvert problem nasa loob. Pero nakakausap ko na, halimbawa yung mga workmates ko dati na hindi ko, nakilala, yan, nakita ko na syempre yung girlfriend ko. After 2 years, I got to meet her again. Then, other people sa nating hobby, I've got to meet great people then outside yung community natin dito, which are, nakakatuwa naman. Thankful naman ako na wala na pandemic, nandito pa yung pandemic, pero medyo open na tayo, di ba? True. Nakikita ko na halos wala nang mga Face mask. Desensitize na ang tao. Alam na nila na tawag dyan. Nasanay na lang, siguro. Yan lang. So mostly the interaction talaga. Oo, interaction with other people. Actually, same rin lang sa akin. Kasi na-realize ko rin, sabi ko, binabalikan ko yung mga nangyari before yung pasukan. Hindi ko na maalala. Sabi ko, ano lang yung tumatak sa akin. Nung nagpasok ka na uli, baktos ko lang ako. Yung mga kaklase kong hindi ko nga na-meet ng ilang taon, tapos yung parang nag-change yung flow ng namin, yung parang friendship in a way, dahil nga nagkalayo. Tapos dati virtual lang. Nung nagka-meet ulit kami, nakakatuwa kasi parang same lang nung dati. Yung hindi nagbago, alam mo naman ng lalaki, maglagay, boy! Boy! Musta ka na? Ragsara. Oo, na lang. tutoy mo. Ganun lang yun. Kaya, ang dali lang ng samahan. Kaya, nakakatuwa kasi, yung nakaka-proud yung mga klase kong nakagrupo ko ngayon, yung kami-kami na dahil sa OGT dati. Yung OGT ko kasi, sadly, remote lang siya. Sa bahay lang ako ng OGT. Nainggit nga ako dun sa sa iba kong mga kaklase dati, na nag-field sila. Tapos kami, still lang kami sa loob ng kwarto. Pero at the same time, medyo thankful rin ako doon kasi natuto ako na marami rin skills like lalo sa computer. Naging akong social media manager, charot. Marang ganyan. Ganun yung naging workflow ko doon sa sa OJT ko. Tapos dahil doon, yung mga klase ko na kasama ko sa OJT, hanggang ngayon, sila yung kagrupo ko sa thesis. So parang malaki yung bonding namin, malaki yung samahan namin na parang wala sa amin na nakakatuwa kasi wala sa amin yung parang, alam mo yung tipong parang peke na klase, yung parang Fake friend. Yung ayaw sumama sa mangins. May kinikim pero hindi sinasabi. Yung kung gusto ko kasi, para sa akin, so na kasi ako sa ganun. Bad experience dati. Kaya sabi ko sa kanila, kung gusto nilang may sabihin kayo na parang alam nyo kinikim-kim nyo, sabihin nyo lang kasi nga mas maayos yun kaysa naman magkim-kiman tayo in the end, magsisisi tayo sa uli. So nasabi ko sa kanila yun, tapos nag-gets naman nila ako, thankfully. Tapos sila, open din sila sa akin, open ako sa kanila. Tapos yung dahil doon, hindi kami nagkakaawayan sa thesis, yung parang as one lakat kami, compared sa, not to compare sa iba, pero compare na nga rin. Compare na talaga. Kasi may iba akong alam na grupo na parang, pag nakita ko sila, pag nagtutulungan sila, parang may something off. Parang, pag nagsalita yung leader, nagbumukhang lahat ng desisyon nasa kanya. Tapos pag nagsabi na kunyari, ganito na lang decision natin. Yung iba, silensyo lang na parang, sige na. Ibis na sabi kayo na, ayaw ko ng ganito, gusto ko ganito naman. Ganun. Takot magbigay ng opinion or ng feedback sa ginagawa. Natuwa ako kasi sa amin, hindi kami ganon. Kung gusto mo sabihin ka, sabihin mo. Kasi in the end, before kami mag-make na decision, nagsasabi kami na, okay na ba sa inyo to? Walang tinatagong masamang damdamin. Like, okay naman yan, sige, walang. Ayan. Kaya nakakatuwa yung ganung interaction, lalo na face-to-face. Talaga, sobrang. Kaya, kasi naranasan ko ulit mag-board. Saya-saya ako mag-board. Kaya parang technically, kung nasa bahay ako, parang nag-board na rin ako kasi wala rin naman masyadong tao sa bahay. Doon lang ako sa kwarto. Tapos, harap ko computer. Doon, parang gano'n na rin. Pero at least may kasama ako. Yan, doon kami. Kasi, yung buong grupo namin, na 6 kami sa thesis, nasa loob kami na isang apartment. Kaya, sabay-sabay kami. Enjoy yung ganun. Kasi,
paggabi, kapag may exam na nalalabas, ano kami? Ano sabi mo? Inuman? Hindi, minsan lang. Hindi naman lagi. Hindi ako inom pala. Disclaimer. Hindi ako inom. Ay, narasa ko ng malasing. drinker. Okay. Narasa ko ng malasing. Every day is an occasion. Parang ganun lang. Siguro yun talaga yung pinaka-highlight na nakuha ko this year. Yung kasama ko ulit sila at nagkaroon ng masolidong friendship. Kasama-sama. So basically, So habang nag-check si Steven sa camera, okay? Just testing nang muna ko nagre-record pa, okay? So, sa akin, I think best experience or I think happiest memorable is that na-realize ko din na madaming opportunities ang lalapit sa'yo so long as mag-reach out ka lang. Ikaw lang talaga yung mag-approach kasi biggest challenge ko nung pumunta ako nung Daet, wala akong kakilala ni isa. Ang kakilala ko lang talaga yung co-teachers ko lang, yung katrabaho ko lang talaga doon. Given na yun, kakilala kami. Pero sabi ko sarili ko na, paano ako expand pa? Kasi parang nung time na yun, parang gusto ko muna mag-stop ng podcast kasi wala namang kakilala doon. Di ba? Wala namang contact doon. Tapos, nag-try ako, sige. Nag-reach out ako kahit kanina. Hindi ko kilala, PM ko. PM lang ako ng PM. Yun, eventually yun Kandidato ng politika. Oo, parang kinapalan ko na yung mukha ko nun. Tanong-tanong na ako. Tapos gulat na lang ako. Madami nang nakakakilala sa akin na I'd never expect. Tapos may na-interview rin akong celebrities din na hindi ko rin in-expect. Kasi nag-reach out, nag-PM lang talaga ako. Marami nagtatanong sa akin na, PJ, paano mo nagawa yun? Sabi ko, nag-chat lang. Parang, it's simpler than it looks talaga. It's very simple. Kumbaga, nakuha mo na yung solution to the problem is just a simple message. Lang. Yeah, simple approach lang. Yeah, if you want something talaga, just approach it. Regardless kung ano pa yan. Pero yung in a good way, alam mo, gusto ko ng pera. I-approach mo yung pera. Nagnakaw. Kunyari, ipipiyan mo yung... Sponsorship. Kunyari, ipipiyan mo, big celebrity. Uy, pre! Yun. In fairness din, parang memorable din. Masaya din ako na parang nag-improve din yung comm skills ko. Yeah. Parang nag-adjust ka kung when to say formal and when to say na very informal tulad nito. Kasi yun, napaka-formal talaga ng conversations namin dun. So parang mahirap maging super familiar baga sa mga jokes, inside jokes na baka, alam mo yun. Kasanayan mo, pero hindi sa kanila. Alam mo yung nagjo-joke ka sa isang taong hindi mo kilala tapos hindi mo pa ka-humor yung ginoke mo. Ayun, ang cringe na. Buti na lang wala. no apologies. So yun ang mas nagpasaya sa akin. Kasi I thought life is very complicated. I thought life na kailangan ganito ka, dapat ganito ka, mag-hustle ka ng ganito. Dapat magaling ka, matalino ka. Actually, hindi eh. You just have to approach people. Kapalan mo lang mukha. Yun lang. Yeah. Confidence lang talaga. Just the right amount of confidence. The right amount of confidence that doesn't lead to arrogance din. Yeah. So parang yun din ang nagpasaya sa akin. Parang nababalance out ko siya. Pero minsan, umiira pa rin yung pagka-introvert ko na ayoko. Introvert ka pala. Oo naman. Hala. I'm very introvert ka? Hindi rin introvert. Dapat pala na gano'n ako nag-forge ako ng joke lang. Introvert din Kaso ako wala lisensya ko. Basta ganun siya. And parang nagkaroon din ako ng ideas for the podcast by next year. Tapos may nagsabi sa akin, ayun nga, influencer ka na daw. Yeah, true. Actually, you are our influencer. Actually, may nagsabi nun talaga na, PJ, influencer ka na. Actually, marami nagsasabi. Ako lang ang hindi nagsasabi nun sa sarili ko. Never ko siya sinabi. Influence niya ako in a way na profession ko is a teacher. Yes, may influence ka. Pero as an online, wala. I'm just a guy posting this. Siguro kasi nagkaroon ng parang bad something sa word na influencer. Siguro. Sa internet. Siguro. Kaya I think. ito kasi. No. No, influencer is different from a clout chaser. True. True naman. Pero you can't deny na sometimes an influencer is also a clout chaser, right? True. Depending on the context. Now, Mr. Beast, we're coming for you. Ayun nga, kaya yun din yung fear. Challenging you to a boxing. No. Just boxing tournament. Pero actually, yun yung pinaka-fear ko kaya bakit nag-hesitate ako mag-interview ng mga very famous celebrity. Kasi baka isipin na nagka-cloud chasing lang ako. Kasi yun yung pinaka-fear ko nung yung uso pa yung ISCP. Yeah, yung international school. Ano ba yung issue? Hindi ko get. Wala man na issue yun. Wala siyang issue. It's just a meme school baga.
yung time na yun, nagkaroon ako ng opportunity ma-interview yung president ng ISCP. Yung mismong founder ng ISCP. Yung organization. Oo, na-interview ko siya. Hindi updated. Hindi ako naka-update. Na-interview ko siya. So parang ang takot ko nung that time is that since maraming tao ang napunta sa podcast, parang syempre baka isipin na nagka-cloud chase ako, sinasabayan ko lang yung meme. Pero hindi, I'm just interested talaga sa tao. Na kapag na-interview kita or naging guest ka sa podcast na ito, I find you very interesting not because of who you are or yung status mo, your story. Gusto ko lang marinig talaga. MMK. O parang ganun. Oo. Siguro kasi parang, I think, regardless, kapag may ganong klaseng topic na, kunyari, nakahanap ka ng supposed to be trend ngayon, is, eventually, may mga tao talaga iisipin. Ganun yung intention mo. Pero, kumbaga, what matters na lang ata is kung ano yung iisip mo, imbis na sa iba. So far I'm just happy with what I'm doing and I think that's the good side na lang. Natanong kita, ano yung pinaka so far na ako na sabing favorite or yung parang top most favorite mo na interview doon? Uy, grabe ka. hala. Nilagay mo ko sa spotlight. Kasi diba, Siyempre. kaya sabi ko, wag yung most favorite. Parang so pinaka most interesting, kahit lima. No particular order. Oh, no particular. Okay. Top five. Pinaka-memorable sa akin. Pag hindi ka kasama Number one. dito. Number one is Conyo Bicolano. Okay. I think familiar mo kay Conyo. Yung Gagi pare. Yung True. siya. Taga doon kasi siya. Siya yung pinakauna, si Conyo Bicolano kasi yung pinakauna kong in-interview sa Daet. So, nung time na yun, very thankful ako na pumayag sila na mag-guest ko si Conyo Bicolano. Tapos, very good person. As in, ang ganda kausap. And even after the podcast recording, we still talk. Tapos, another one is si Sir Alvin Magana, yung talent manager. And dahil sa kanya, parang na-introduce ako sa iba't ibang tao na pwedeng ma-interview. And because of him, ay na-interview ko yung winner of Drag Race Philippines, si Miss Precious Nicole. So, that was a big deal talaga actually. So, nagulat din ako noon. So, I just treat it as a normal conversation talaga. So, parang hindi ko na feel na starstruck ako because parang iniiwasan ko siya ma-starstruck. Kasi pag na-starstruck ka kasi nawawala yung focus mo baga. Parang hindi ka na interesado talaga sa tao. Nagiging too focus ka na, ay, artista. Hindi siya. Another one is Makoy Dubs. Even though online, ay very, very fun person to talk with. Ang ganda ng usapan namin. Nag-enjoy siya. Okay na yun sa akin. So long as the guest nag-enjoy, okay na yan. Tapos, yan na. So far. Mga... Still missing one, I think. Sino? No, as in, one. Is that 5? Is that 5 people? No particular order nga. Bala na. Okay na yun. Basta 4 lang. I think I can identify the 4. Yeah. So, shout out to those people. Yung nag-stick sa utak mo talaga. Yeah. And yung president ng ISCP, given na yun. So, shout out po, sir. Andre Brillantes, baka naman. Shout out po sa inyo, sa mga nakilala ko. And so far yun. Actually, maninibago yung ibang nanonood nito because this is not my personality. Hindi yung person. Ay, hindi na binalabas sa kanila? Alam mo yung cold and mysterious person. Kasi peke Ganun ka? Peke ka naman ba? Joke lang. Oy, sabi siya oh. Bitch na peke. Ay, sa baga, syempre, nag-adjust ka ng personality mo. Depende sa tao. Depende sa Yeah, pero I think yung humor condition pa rin ang wala. Yun yung jokes ko. Just mo, Corny. Magpo-post sa Facebook. Yung mga naman sa Facebook, yung mga dad jokes mo na walang kwenta. Yung kine-carry ako. Yung ano ba ga? Kapatid ni Buzz Lightyear, si Gus Lightyear. I think mapopost ko yun mamaya. Thank you. Okay, so yun ang ating masayang moments. I think we should not talk about the sad moments. I think that's a given na. Yeah, that's a given na we Mga personal things. personal na lang yun. Oh, that's our personal privacy. na lang. Yeah, that's for the privacy na lang din. So, for the last end of this, very short lang talaga siya. Very short lang kasi parang catching up lang naman natin to. So, what do you look forward most this 2023? Ako? Makagraduate? Yay! Graduate ako next year. Oh, nice. So next year, dapat may episode na Steven the student to Steven the graduate and hopefully getting a job, getting stressed at a job, Soon. Sana. not getting any freedom, Wow. Slave to money. being a slave to money. Hindi kalagad ng kapitalismo na daw. Grabe siya. True. Hopefully, may mga slight plans na rin ako para sa akin. Hopefully after makagraduate. Pero sana. Kung, Wala sila. May licensure ka? Actually, hindi ko confirmed, pero, hindi ko confirmed kung anong klase yon pero,
for sure, meron ng magkakaroon ng examination, some type of examination or licensure or certification sa computer engineering. Oh, that's nice. Sa amin sa course. For the first time. So, bali, kami yung bakang first batch. Swerte nyo. Di ba kapag first batch, ang pakaalam ko, mataas ang passing rate? Usually, oo. Di ba kapag first batch? Kasi minimake sure nila para lumabas na, dumami yung mag-take ng course na yun. So yun, bale. Kasi parang natin yung sistema nila. Binuking yung sistema nila. Yun yung narinig ko kasi di ko sure kung totoo sa ibang school kasi since yung CPE is isa sa mga engineering courses na walang bar exam dati is parang slightly discriminated. Mali, sorry. Some type of exam or examination. Meron siyang slight na parang discrimination kasi kumbaga, kunyari ECE or parang electrical engineering na may nakita ng CPE. Wala mo bar exam yan, ganun. Parang minamaliit sila. It's like the poor man's engineer. Di ko nga in-expect na may ganun pala. Siguro. No, I mean like no offense, right? People in your same like job or let's say field discriminate against you because they think it's so easy, right? Yes, It's easier. Since you don't have a bar exam or something like that. Yeah. Walang pressure masyado. True. Dati naka-feel ako na parang wala Sarap masyadong niya pressure. saksakin sa baga eh. Yung parang ganun nga, yes. Pero ang naman, ang pangat naman kung ganun isipin, miss baga, tulong-tulungan. Yung parang, Dinadong pa kayo. Sure. yun lang, kaya sabi ko, magkaroon kami ng bar exam, at the same time, matakot ako, pero at the same time, excited ako. Kasi, legit ka na, may anong ka. Pag nakapasa. Steven the graduate. Parang ganun. Steven the Hopefully, graduate. makagraduate To ng Steven the smoothly. employee. To Steven the husband. Soon. True. The fudge, bro! Baka maging lolo pa kayo. Linon. Ikaw, What what's... am I looking forward to this year? Malaman ako saan patungo yung buhay ko. Hindi, pero technically in a way. Parang naging post-nut clarity din yun Hindi, pero technically in a way, parang ganun, di ba? You're parang midway to the 30s. Yeah. 30s? Pumunta na, di ba? Tapos, nag-take ako ng masters. In the end, hindi ko nagustuhan. Some subjects, hindi ka naman talaga So I had to drop it. And ngayon, am I looking forward to enrolling sa masters na yun? Should I choose another course or whatever? Parang ganun, I'm looking forward kung ano man ang decision ko, whatever in life. Nice. Yeah, That's good. Di ko pa gets yun ng mga masters. Di ba nag-masters ka na rin? Masters ako. din siya. Masters din ako. Tapos di ko alam, mag-shift din ata yan. Di ko pa masyado gets. Pwede niyo akong bigyan ng parang context dyan. Simple lang naman ang context ng masters. Sabi mo, graduate ka ng high school, pipili ka lang naman ng course na align sa specialization mo. Doon ka. That's masters. Pero problema sa masters ko is tawag dyan. Hindi, it's not harder. Parang similar lang naman sa sa college. May medyo mga advanced topics lang. Pero yung gusto ko lang naman siguro, ina-expect ko pag masters na yung, siyempre, nakaluwag-luwag na tayo, di ba? Bumalik ka sa face-to-face. Oh, yes. Mas Kasi yung siguro. learning style ko, hindi ako for online learning. If I'm be honest. Parang ganun. Gusto mo talaga may kaiba. Baliktad tayo kasi gusto ko yung masters ko hindi mag face to face kasi yung school ko ay nasa Mindanao. So Oo nga na. so parang Buti yung school ko, doon din ako nagmamaster. at least Manila ka. Tipong, hi, this is Chill Talks Mindanao. Kailangan ko mo bumiyahin ng ganitong oras para makatid ng klase. Kailangan nakabook na ba ako ng aeroplano? So parang ngayon, parang certainty din sa next year sa'yo, no? Yeah, kasi parang 2020, ma-30 na kita. Gusto ko lang parang ma-solidify sarili ko as a person. Na kung anong gusto mo talaga. Ano gusto ko talaga. I'm looking forward to the me in 2023, which will probably be slightly the same. Well, I don't know. We won't know unless it's, batay na tayo. unless we try then. Yeah, I agree. Tito Kai, what's your, what are you looking forward? Looking forward to in 2023. I love. Love life. That's a given naman. Pero, King Ninong, yes. you fucking shut up, man. Now, 2023, katulad lang naman yun, I'm just 1 year younger. So, again, first job, right? I mean, who stays at their first job? Like,
as Linon said, maybe he should switch, but instead of a master role, I'm thinking of switching careers. I don't know. I mean, my job is very iffy when it comes to stability, and basically it's get cash as long as you can because someday you might be out of it. Now, I see. I'm reaching the age of 25, and it's gonna be harder basically to get out of that career trajectory if you get older. I mean, who's gonna hire someone 30-ish at a new, let's say, a new career that they never been ventured into, right? So, yun, really making a gamble is either magre-resign ako and try to find a job, as many jobs as possible in 2023. You can just get the experience, like nut it and dump it kind of style, like paka-experience mo ng ilang buwan. Aalis ka na. And dump. No, may pa ganun natin and dump eh. Parang ganun. Tapos, pick naman kung anong napusuan, di ba? I mean, Yeah. That's true. you're Ano not, nakikita mo so far? you're not young forever. Yeah. Forever. Agree. Right now, parang nakikita ko. Yung parang, ano yung parang, Now, yung gusto mong kunin. now Kahit slight gusto ko idea lang, lang. uh, Kahit hindi yung exact. really go into Politics? no, as in gusto ko mag civil service, go into government. Now, you know, kasi pag-gobyerno, sabi nila stable na yan. But I'm also looking into making my own income. Someone, I mean, some of my colleagues were thinking about making like a outsourcing thing, wherein kukuha na lang kami ng mga talents, get clients from abroad, and just, you know, take a percentage cut. Basically, mangdutugas kami. And Fair enough. I'm not sure if you should be saying that. Wala ka alam dyan. We're gonna provide service, of course, but you know, good quality service. But parang ganun na nga. It's like magiging kang middleman. Quality. Magiging kang middleman, di ba? Wala ka namang gagawin. You just point your finger. So slight upgrade lang sa my best friend. Kasi middleman. Tama? No. No, mali pa rin. I think ang minimum No, like magtuturo ka lang ng finger. Yan si ano. part ano marunong siya, ito. ang tawag niyan is may professional term diyan eh. Kung sa careers it's called a headhunter kasi. True. Yeah, that's a professional term na ginagamit. joking by the way. I know. Alam naman namin yun. Alam naman namin yun. Don't worry. Oh, ano? Probably go into agriculture. Apparently I have a lot of land on my let's say mother's side. A lot of land, trees, and But my father's and you know, probably just be a wild mountain man. Yeah, but Yeah. gotta make money. 2023. Yeah, so yeah, I agree. Bakit di mo sinari Yeah, goal mo? goal. Yung My goal. Bugatti. Oh yeah. So Ano? what I want is not for 2023. Yung ano? I want a Bugatti Chiron in the color of Andrew Tate's Bugatti Chiron. Ano yun? Now, Kotse. it Kotse. costs about 223 million, I know. It will probably take 9 generations or more. But when I die, right, and my bones turn into dust, and my great grandson finally has a Bugatti Chiron, I will want it parked in my mausoleum. Again, this is a child-friendly podcast. Hindi po nagre-reflect ang mga sinasabi ng mga guests. Pero yeah, I think everyone can understand that everything we do here is a bit satire-ish pag kaming apat ang magkakasama. So that's a given. Looking forward for this 2023. I think once a year. I think we should do this once a year. True. By next year. We should do this at least once a year. Uwi mo? Oo, mag-usap-usap tayo ng ganito pag kompleto tayong lahat. This is a good part. And for personal growth, again, money, yes, be financially stable, savings and everything, pinaka-accomplished din. And by 2023, at least, yun, sa part ko, I can agree with Linon na parang I have to have a clear direction na. Kasi I am in a position na pag nag-quit ako ng teaching, I cannot afford to quit teaching kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta. So I have to make the best. Kung asan ka ngayon, I think regardless kung saan ka, status of life mo, status of work, status of mindset, wherever you are right now, focus on being the best sa ganong situation. Then eventually, once na lumipat ka sa ibang lugar, just do your best pa rin.
so that every time na nagta-transition ka to different careers, different jobs or different opportunities, at least consistent na you're always giving your best and not just half-assed na lang in your terms. So, In my terms talaga. yeah, on your terms. Pero may tatampo ako sa'yo, Pete. Bakit na Kasi naman? gagawin natin next year. So kung next year, walang bunga. May hot seat na kami ngayon, no? So you need to at least meet your goals because next year when your life didn't really change, you're a fucking loser. Diba? Yeah, I think it's a pressure for all of us na parang after na ito, makikita niyo pa rin yung episode na ito online. So, pakinggan niyo yung mga gusto. Next year pala, magdadala na ako ng Oo. jowa. So, dapat graduate ka na. Dapat, Clara, may napili ka na. Ikaw dapat may CSC ka na. CSC, and anong CSC? Civil service. Civil service. Ay, wag jowa na lang muna. Priorities. Ladies and gentlemen. Pag hindi ka na ng jowa, Ladies and gentlemen. Priorities. Okay. So pag wala ka pa jowa next year, ikaw ha? So ikaw next year. So dapat may jowa ka na next year ha? So with that said, pogo na natin pahabain ito. At hindi na ako magdadagdag. Okay, huwag na natin ito pahabain. This is the year-end special of Chill Talks Podcast with me, Steven the student, Linan the psycho, and Kai the boy best friend. So thank you so much for all the support, and hopefully we can still see each other from the next year and years to come. So thank you so much for listening, and sheesh! And see you on the next one. Bye-bye!